Magandang araw mga boss, pinagawa daw ni customer itong sasakyan niya sa under chassis specialist. Kaya lang ganun pa rin pag nasa biyahe at napadaan sa lubak, meron siyang langit-ngit at vibration dito sa harapan. Pero sa pag-check up na ginawa ko mga boss, naramdaman ko agad kung saan galing yung problema. Dahil nga sa dalawa yung problema ni customer, yung langit-ngit at saka yung vibration dito sa harapan, mag-spray muna ako dyan ng penetrating oil. Inuna ko na nga in-sprayan ng penetrating oil itong dalawang nut dito sa shock mounting. Naging ugali ko na yung pag nakakarinig ako ng vibration, langit-ngit, ini-sprayan ko muna yan ng penetrating oil. Lahat ng possible na pwedeng panggalingan ng langit-ngit niya, ini-sprayan ko yan. Mula dito sa ibabaw ng makina hanggang sa pang-ilalim niya, ini-sprayan ko yan mga boss. Basta sa palagay ko, pwedeng panggalingan ng langit-ngit. Unang-una kasi mga boss, hindi talaga maipaliwanag sa akin ni customer yung talagang naririnig niyang ingay. Kaya ganyan lang muna yung ginawa ko. Para after ko ma-sprayan ng penetrating oil yan, is mag-road test kami. Para doon ko naman talaga mahatulan itong sasakyan kung ano talaga ang problema niya. Ayoko naman kasing magkamali ako sa paghatol. Unang-una, napagastos na si customer ng malaki. Ayaw ko nang dumagdag pa. Alam niyo naman mga boss, pag langit kitang pinag-usapan, ang ginagawa ko lang talaga, ini-sprayan ko lang yan ng penetrating oil kung wala namang sira dito sa pang-ilalim ni customer. Gaya nga ng sinabi ko mga boss, sigurista ako, kaya mag-road test kami ni customer. Ito palang vibration niya mga boss, lumalabas lang kapag nakasagasa siya ng maliliit na bato na sunod-sunod, na ang maririnig mo sa kanya pag dumaan ka sa maliliit na bato, trrrr, parang ganun. Hindi na ako nagdalawang isip sa paghatol dito mga boss. Unang-una, specialist na yung gumawa nito. Matic, syempre yung ball joint, tie rod, rack end, lower arm, suspension, nagawa na yan. Saan ka pa pupunta? E di dito ka sa taas. At sinang-ayunan naman ni customer na yun nga mga binanggit ko, ayun ang mga ginawa dito sa sasakyan niya. Ito na mga boss, hahawakan ko na yung pinanggalingan ng vibration. Ayag yun. May goma dyan sa ilalim niya. Kaya kailangan tanggalin ko yung nut niyan. Pero unahin ko muna tanggalin itong gulong. Alam niyo mga boss, 2020 model ito sasakyan ni customer. Pero nung una kong makita, akala ko brand new. Grabe mag-alaga ng sasakyan si customer. Kaya pala sa specialist niya talaga pinapagawa. Kaya nga habang ginagawa ko itong sasakyan ni customer, naliliit ako mga boss eh. Kasi nga, sabi ng mga mekanikong magagaling, basic lang daw ang alam ko. At wala naman akong tutol doon dahil hindi naman ako makakagawa kung hindi ako tutulungan ng Diyos. Dahil sa natanggal ko na yung bolt dito sa brake hose, dinisengage ko na yan dito sa shock absorber. Tapos ito namang ABS wire sensor niya, tatanggalin ko yan dito sa holder niya gamit itong flat screw. At dahil nga sa tatanggalin ko itong shock absorber, gagamit ako dyan ng socket wrench na number 17. Kailangan kasi matanggal nyo itong dalawang bolt and nut dito sa shock absorber para ma-disconnect nyo itong shock absorber dito sa steering knuckle. At dahil sa hindi ko maluwagan itong nut, gumamit ako dyan ng isa pang tools mga boss dahil nga sa kontrahan ito. After ko matanggal yung dalawang nut dito sa bolt, ito namang bolt ang isusunod ko sa tatanggalin. Ayan mga boss, kung nakita nyo, natanggal ko na yung isang bolt. Ito naman yung pangalawang bolt na tatanggalin ko. At dahil sa natanggal ko na yung mga tornilyo dyan, dito naman ako sa ibabaw ng shock absorber. Luluwagan ko itong nut dito sa shock mounting. Number 17 yung backstress na ginamit ko dyan mga boss. Pag maluwag na, kamayin mo na yan para mas mabilis mong matanggal itong nut. After mo matanggal itong nut niya, isunod mo naman dyan sa tatanggalin itong washer niya. Ayan. Tapos, balik ulit ako dito sa baba ng shock absorber. Gagamit ako dyan ng ball hammer mga boss para ma-disconnect ko itong shock absorber dito sa steering knuckle niya. Sa nakita ko dito mga boss, itong shock absorber, hindi nila yung ginalaw. Bali nag-focus lang talaga sila sa paggawa dito sa lower arm bushing niya, sa tie rod, sa rack end, sa ball joint. Ayun talaga yung priority nila. Pero kung ang ginawa nilang pag-check up, nilagyan nila ng tubo dito sa ilalim ng gulong tsaka nila inangat-angat, natresa na nila itong shock mounting na pinanggagalingan ng vibration dito sa harapan ng sasakyan ni customer dahil nga sa bukod sa medyo manipis na itong rubber mount niya, hindi na accurate yung bilog niyan. At para matanggal nyo itong shock mounting mga boss, importante na gumamit kayo ng coil spring compressor. Kailangan mga boss, mapaiksi nyo muna itong coil spring bago nyo luwagan yung nut dito sa shock mounting. Hindi kasi pwede mga boss na tanggalin nyo itong nut dito sa shock mounting na hindi nyo napaiksi itong coil spring nya. Pwede kayong maaksidente pag biglang pumitik itong coil spring. Kaya lagi nyo tatandaan mga boss, pag nagdi-DIY kayo ng sasakyan nyo, samahan nyo lagi ng pag-iingat. At pag napaiksi nyo na itong coil spring, wala na siyang puwersa, pwede mo nang tanggalin itong nut dito sa shock mounting. Ayan mga boss, gumamit ako dyan ng socket wrench number 17 para matanggal ko itong nut.
Tapos gamit ako dyan ng snow paint mga boss. Nilagyan ko ng tanda itong upper spring seat niya, pati yung coil hanggang dito sa shock absorber. Para pag ibinalik ko itong coil spring dito sa shock absorber kasama yung spring seat niya, hindi na ako mag-iisip pa kung tama ba yung position niyan. At kung makita nyo mga boss, natanggal ko na itong nut dito sa shock mounting. Tanggalin ko rin itong spring seat niya sa ibabaw. Kung mapapansin nyo itong shock mounting mga boss, may parte siya na pitpit o kaya kalbo. Kaya ako nasabi na hindi na accurate yung bilog niya. Tanggalin ko naman itong coil spring mga boss para ma-check ko itong shock absorber ni customer. Itutulak ko yan mga boss. Pag tinulak ko yan, dapat babalik yan. O diba, ang lakas pa ng shock absorber niya oh. Walang ka-problema. At dahil sa okay naman itong shock absorber ni customer, itayo ko na yan mga boss. Tapos yung lower isolator yan, iayos ko. Para pag inilagay nyo yung coil spring, maganda yung pagkakalapat niya. Hanggat maaari mga boss, kung meron kayong grasa, pahiran nyo ng grasa itong lower isolator. Nakakapag-produce din kasi ng ingay yan mga boss. At para sigurado, pinahiran ko na lang ng grasa. Tapos dito naman ako ngayon sa upper spring seat niya. Tanggalin nyo muna itong lumang strut bearing niya mga boss. Ayan, tinanggal ko na siya. Tapos punasan nyo itong pagkakabitan nyo ng strut bearing, tsaka nyo ngayon siya lagyan ng grasa. Tapos ito na ngayon yung bagong strut bearing mga boss, idiin nyo lang yan para pumasok siya dito sa upper spring seat nya. Tapos yung ibabaw nyan, pahiran mo rin ng grasa. Ito mga boss yung lumang strut bearing nya. Ayan. Pag bumili kasi ng bagong shock mounting, may kasama ng washer at strut bearing. Ilagay ko na itong spring seat mga boss. Dahil nga sa nilagyan ko naman ng tanda yan, kaya patong lang ako ng patong. Pati itong bagong shock mounting mga boss, kung makikita nyo, pinahiran ko rin yan ng grasa. Para sa akin kasi mga boss, malaking bagay yon. Para pag nililiko mo itong manibela mo, wala kang marinig na ingay. At dahil sa okay na yung mga boss, kung makikita nyo, nilagay ko na yung nut na number 17. Tapos gamit yung socket turns na number 17, hinigpitan ko na itong nut dito sa shock mounting. Tapos ipahiga ko na itong shock absorber dahil nga sa tatanggalin ko naman ngayon itong coil spring compressor nya. Sa pagtanggal naman itong coil spring compressor mga boss, napakadali lang yan. Luluwagan mo lang itong bolt ng coil spring compressor mo para bumitaw na siya sa pagkakaklamp dito sa coil spring mo. At pag natanggal mo na yung dalawang coil spring compressor dito sa coil spring, pwede mo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong shock absorber. Para hindi ka mahirapan sa paglagay ng shock absorber, unahin mo sa ilalim. Tapos tsaka mo ngayon iangat dito sa ibabaw. Pag naiposisyon nyo na itong shock absorber, ilapit ko muna itong camera mga boss para maganda-ganda yung labanan. Iangat ko itong shock absorber para yung shock mounting niya mga boss, malagyan mo na yan ng washer at yung nut niyan mailagay mo na rin. Importante kasi mga boss, unahin mo muna ang lagyan ng nut dito sa shock mounting niya. Pag naipakapit mo na yung nut dito sa shock mounting, balik ka ulit dito sa ilalim ng shock absorber mo. I-connect mo na itong steering knuckle dito sa shock absorber. Tapos gamit ka ng screwdriver. Pagtapatin mo yung butas ng shock absorber at ng steering knuckle, tsaka mo ngayon ilagay itong bolt. Tapos itong isa pang bolt sa baba, ilagay mo na rin. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na yung dalawang bolt dito sa shock absorber. Tsaka ngayon ako gagamit ng socket wrench na number 17. Hihigpitan ko yan mga boss. Tapos pwede ko na ngayon ipakapit itong dalawang nut dito sa bawat bolt nya. Pag okay na, pwede ko na ngayon i-final yung higpit dito sa bolt and nut ng shock absorber. Taas baba itong bolt and nut mga boss dito sa shock absorber, higpitan nyo ng maayos yan. Tapos itong ABS wire nya, pwede mo na yang ikabit dito sa holder nya. Ikiklip mo lang naman yan mga boss. Na pag okay na, dito naman ako sa brake hose. Dahil nga sa nakabracket yan dito sa shock absorber, meron ka dyang ilalagay na bolt na number 12. Ayan mga boss, kung nakita nyo, pinakapit ko na yan sa thread nya. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 12 para ma-final mo na yung higpit. Tapos balik ka ulit dito sa ibabaw ng shock absorber mo. Gamit yung box wrench na number 17, i-final mo na yung higpit dito sa nut ng shock mounting. Siya nga pala mga boss, dahil nga sa manipis na talaga yung shock mounting nito, both side dito sa harapan, pinalitan ko yan ng shock mounting. At nang mag-rotate nga kami ni customer, nawala na yung vibration nito sa harapan. Pati yung langit-ngit ito mga boss, dahil sa pagkaka-spray ko ng penetrating oil, nawala na rin siya. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.